Dear Chloe, 3 years na po akong kasal at ganun din po katagal ang pakikisama ko sa mga biyenan ko. Isang bagay na hindi ko po talaga pinangarap sa buhay kapag po nag-asawa ako, but it happened. Pinagtatalunan din po naming mag-asawa ang bagay na ito. Hindi daw po niya kaya dahil madami daw po siyang kailangan pang bayarang utang. Gusto ko din pong magtrabaho para makatulong sa kanya pero ayaw din po niya akong payagan dahil wala daw pong mag-aalaga sa anak namin. Kahit meron naman pong pwede. Napapaisip po tuloy ako kung talaga po bang may pangarap siya para sa aming mag-ina. Nawawalan po ako ng peace of mind kung ano-ano na po ang naiisip ko. Pakiramdam ko po kung hindi ako kikilos, wala pong mangyayari sa buhay namin. Marami po akong pangarap para sa pamilya ko pero parang may pumipigil po para gawin ko yon. Sana po ay matulungan niyo ako, DJ Chloe. Ano po ba ang dapat kong gawin? Thank you, Miss Aquarius. Hi, Miss Aquarius. I think you're just exhausted sa pakikisama mo sa mga in-laws mo because as you've said, you've been with them for how many years already? It's the result of not planning, thinking and deciding on certain things before plunging into marriage. Well, a lot of people are guilty of that. May also ask, where did all the debts come from? Baka naman sa pagpapakasal nyo or sa panganganak mo. Ako na-experience ko din to living with in-laws, and honestly, it's hard, it's difficult. You will learn to eat food or ulam na hindi mo kinakain sa bahay nyo. You have to be up early. You cannot oversleep. Nakakahiya. Palaging may masasabi. And kahit anong gawin mo, parang palagi talagang may masasabi. Lalo na sa pagpapalaki ng anak mo, laging may mangingialam. Like for example, ayaw mong painumin ng soft drink yung anak mo. Tinuturuan mo na wag uminom ng soft drink, sanayin na hindi umiinom ng gano'n, tapos bibigyan nila ng gano'n. So yung mga ganong bagay ba? So I think for now, try to be contented muna with what you are into and what you have because your husband still doesn't have the capacity to give you what you want. And seriously, bihira naman ang ganyang tulungan talaga. Maybe your husband wants you to take care of your kid muna. So if I were you, enjoy your child. He or she will grow up and eventually you can manage working. Wag mo na lang munang sundan para makabuelo ka. Okay. Kasi pagka sinundan mo yan, dalawa na ang aalagaan mo, hirapan ka na. Mahirapan kang maghanap ng trabaho. Kasi mas mahirap iwanan ng dalawang anak. Diba? Oftentimes, we think we are the most miserable. But come to think of it, you still have a roof on your head, food on the table, a husband who works for you, not you working for your husband. So learn to be contented. This situation is telling or teaching you something. So ask for the Lord's guidance so that you may know what He's trying to tell you. Baka gusto niyang alagaan mo muna ang anak mo. Marami ka namang pwedeng gawin I see a lot of working mothers, yung mga home-based na mga trabaho. There is even a group on Facebook for home-based Filipino mothers na gustong magkaroon ng ekstrang kita. Diba? So, yun. You seem to have big dreams. Sana hindi ka na lang muna nag-asawa. Pero wala nangyari na yan. Andyan na yan. So for now, you're married. You now have to deal with the consequences of whom you have chosen. Ganun talaga. I say, make the most out of it. Find a way to make it work and be submissive if you need to. Marriage is a teamwork. Marriage is a team effort. So don't forget that. Ganun talaga. Kung mag-isa ka sa buhay, ka-teamwork mo lang sarili mo. Tamarin ka, hindi ka kakain. Ganun lang yun. Mag-isa ka Niisip mo sarili mo. O single parent ka man. Yung mga single parent din naman, hindi naman lahat. But some of them are also dreaming to have someone na makakatulong nila. Na sana hindi ganun kahirap dahil baka mas okay na mayroon silang katulong sa hanap buhay, 'di ba? So they can also take care of their kids. Tulad mo. You're taking care of your kid, your husband is working. Merong ibang mga single parent na ganun din ang hinihiling sa buhay. Sana meron silang katuwang, pagkakasyahin nila kahit magkano. Maalagaan lang nila yung mga anak nila, 'di ba? But it's always best na maging self-sufficient tayo. Kahit meron tayong katuwang sa buhay, kailangan pa rin meron tayong, find something that could give you, what do you call this? That could give you extra income para sa sarili mo.
matulungan yung pamilya mo, matulungan yung asawa mo. And at the same time, meron kang pinapasok na pera para sa sarili mo, para meron ka rin konting na iipon para sa sarili mo. 'Di ba? May savings ka ng konti and at the same time, nabibili mo rin yung gusto mo. Kasi ganun talaga, madalas, sakto-sakto lang. Pag isa lang ang nagtatrabaho sa isang household. So, sakto-sakto lang yan. Minsan kulang pa. Yung konting luxury, wala na. Like for example, gusto mong bumili ng lipstick. Red lipstick, gusto mong bumili. Ayaw mo ng ordinaryo lang. Gusto mo branded. Yung 1,000 plus. Alam nga naman, hingin mo pa yun sa asawa mo. Parang nakakahiya naman. Blessed are those, lucky are those who have husbands na mabibigyan sila ng mga ganong klaseng bagay na gusto nila. Pero hindi kasi lahat meron. So, yun. Enjoyin mo na lang muna na makisama sa mga in-laws mo, alagaan mo mga anak mo. Ang anak mo, dahil isa pa lang pala yan, huwag mong susundan muna para makabuelo ka maghanap ng trabaho. So, good luck to you, Miss Aquarius. I hope I was able to help. Hey, thanks for watching! For more exclusive videos and Artist interviews, you can check out our videos by clicking here. And don't forget to follow us on our social media accounts too. Links are in the description below.